Ito, napakagandang eksplanasyon nito. Alam naman 'to ng buong mundo kung paano or kung hanggang saan yung kakayahan nitong Vice President, kung hanggang saan yung kanyang alam. Marami na pong pagkakataon, na nagbigay ng talumpati itong si Sara Duterte at mukhang hindi preparado. Gagawa ng kung ano-anong lusot, kung ano-anong alibay, kung ano-anong excuse, dadaanin sa adlib at pagpapatawa. Yun po ay mga sign na hindi ka prepared sa iyong pag-deliver ng speech. Marami ng pagkakataon yan. Tapos gusto maging presidente. So kung babalikan niyo po, di ba't hindi nga pinaunlakan ng kahit anong debate noong panahon ng eleksyon? Hindi man lang sila dumalo ni Marcos Jr. dahil alam nila sa sarili nila na wala silang panama doon sa kanilang mga kalaban. Totoo yun. Totoong totoo yun. Anyway, eto, anong sabi ni Harry Roque na kuno nga ay crown jewel ng PBBM's admin or cabinet post etong si Sara Duterte. The best cabinet secretary nga daw etong si Sara Duterte. So yan naman ay ikinagulat, yan naman ay pinabulaanan ng mga kababayan natin, mga netizens, dahil alam nila kung ano yung totoo, alam nila kung ano yung nangyayari dito sa DepEd Secretary na ito. Natural lamang na abay malawak na ngayon ang social media, napapanood ng mga kababayan natin kung paanong or kung hanggang saan sabihin na natin ang arok ng dunong ng isang Sara Duterte at napakalimitado po talaga. Siguro pwede nating sabihin nakatamaran. 'Di ba? Inaasa niya sa mga undersecretary halimbawa. Pero dapat lang na may alam din siya. Dapat lang na yung mga pulisiya ay alam din niya. Hindi porket meron siyang mga undersecretary ay hindi na siya gagalaw. Anyway, eto, best cabinet secretary daw. Pero walang alam sa larangan ng edukasyon. Nga naman. Ay kung titignan niyo po kung ano yung mga programa niya, o di ba nakakatawa? Yung pasimuno siya doon sa pagtanggal ng napakaraming dekorasyon, kuno, at kung ano-anong mga learning materials diyan sa classroom ng mga estudyante, lalo na po sa public school. O di ba? Yung mga ganong sistema ay kinokopya niya. Yung mga ganong pulisiya ay kinokopya naman niya yan eh. Hindi naman niya idea yan eh. So yung pagkopya niya, akala niya magiging epektibo dito sa atin. Akala niya fit sa ating sistema rin ng edukasyon. Hindi po. Dahil, di ba, pwede yan. Pwede siguro yan sa ibang bansa. Dahil mas high-tech ang mga yan. Okay, di ba nga gusto niya, monitor lang. Halimbawa, may mga computers nga naman sa school. Hindi talaga yan oobra dito sa atin. Yun nga, walang alam sa larangan ng edukasyon. Ano na ba ang programa ni Sara Duterte para iangat ang kalidad ng edukasyon dito sa atin? O di ba wala? Yung pagbibigay ba ng toothbrush? Yun bang pagbibigay ng bola? Yung pamimigay ba ng kung ano-ano sa mga estudyante? Yan ba ay makakatulong para iangat ang kalidad ng edukasyon dito sa atin? Mukhang malabo. Yung mga ganyang programa po ay wala lang, 'di ba? Yung tipong at least mayroong magawa. Katulad ng tree planting. Anyway, naging matunog lang ang pangalan nga nito si Sara Duterte, naging aktibo lang siya, di hamak na pansin niya ng mga kababayan natin. Noong Brigada Eskwela, 'di ba marami siyang mga pautot. Doon lang ata siya naging visible bilang isang DepEd Secretary. Other than that, wala na. Meron pong isang sasagot lang sa tanong ng isang congressman, meron pang ASEC na tagabulong at pa-time out pa. Sa huli, si ASEC din ang sasagot sa tanong ng congressman. Ito po ay sa isang hearing ito sa Kongreso. At hindi niya masagot kung ano yung dapat niyang sagutin. Unang-una, dapat alam niya. Yun kasing posisyon niya bilang secretary ng DepEd, hindi po kayo dyan palamuti ba? Decoration. Tatrabaho po talaga kayo. Okay?
Yung parang inisip mo na dahil ikaw ang secretary, marami kang alalay, maraming gagalaw para sa'yo. Magkaiba po yan. Serbisyo publiko kasi 'to, eh. Magkaiba po yan kung ikaw ay isang, sabihin na natin, may-ari ng kumpanya. Magha-hire ka ng mga eligible person, mga dynamic at talagang, magagaling na mga empleyado para magtrabaho sa'yo. Pero magkaiba yan, eh. Magkaiba po ang system ng isang may-ari ng negosyo at bilang isang leader halimbawa ng ating bansa or leader ng isang ahensya ng gobyerno. Magkaiba. Ano ka, palamuti ka diyan? Pinasasweldo ka po ng taong bayan, hindi ikaw yung nagpapasweldo sa mga ah, tauhan at nagtatrabaho diyan sa ahensya na yan. Hindi ikaw, pasweldohin ka rin. Hindi ikaw ang may-ari ng ahensya, sa gobyerno yan. Okay, sa atin yan. Yun nga, sa bandang huli daw ay yung ASIC pa rin ang sumagot. Kung siya, by chance, ang maging pangulo ng ating bansa, talagang magiging kawawa ang Pilipinas. Totoo yan, magiging kawawa. At doon po sa mga taong naniniwala na may dunong at kakayahan ng isang Sara Duterte, kayo po ang pinakakawawa dito.